may kabutihan sa kalusugan para sa buhay na makabuluhan. Mga eksperto ay pinag-isa, kami inyong makakasama. Maaasahang dalubhasa, kagaling ay matatamasa. Hiling galing, sagot sa inyong hiling. Muna sa suliranin, hiling galing. Hiling galing, alternatibong solusyong maaasahan. Siyensya para sa ating kaalaman. Hiling galing, sagot sa inyong hiling. Lunas sa suliranin, hiling galing. Hiling galing, alternatibong solusyong maaasahan. Siyensya para sa ating kaalaman. Hiling galing. Happy healing morning mga kapatid. Hayaan niyo pong samahan namin ang inyong almusal sa umagang ito. Happy healing morning, Chef. Happy healing morning din po, Doktora. Nako, Aga-aga, di ba? Excited na narinig ko po yung almusal eh. Nako, Doktora, happy healing morning din po sa mga nakatutok ngayon. At lalong-lalo na sa mga taga Bacolod na nagdiriwang na kanilang Mascara Festival po. Ay! Hello po sa inyo dyan sa Bacolod. Maayong aga. Ang sarap-sarap tignan po ng mga makukulay na costume at dekorasyon sa Mascara Festival. Opo. Di ba, Chef? At kapag nagpunta po tayo doon, mga kapatid, kailangang malinaw ang ating mga mata para talagang ma-enjoy natin yung makulay na pagdiriwang ng Mascara Festival, di ba? At tamang-tama po, dahil ang tampok nating kondisyon ngayong umaga ay tungkol sa bahagi ng ating muka na hindi po tinatakpan ng maskara ang ating mga mata. Nako, Doktora, sigurado po ako na marami makaka-relate dyan. Lalong-lalo na po ako. Ikaw? Opo, dahil ang aking kaliwang mata ay may astigmatism. At ang aking kanan naman po, or actually ang pares ng aking mata ay malabo ang aking paningin. Opo. Kaya pala ang gaganda ng mga dalagang nakapalibot sa iyo, hindi mo napapansin. Nako, yan Ha? na. Problema yan. Opo. Nako, para pala sa iyo ang ating episode sa umagang ito, Chef. At sa mga katulad po ni Chef, no? Yung mga kagaya niyang malabo ang paningin. Ayon po mga kapatid sa World Health Organization, mahigit po sa 284 million, no, ang mga tao sa buong mundo ang visually impaired. At 39 po mula dito sa bilang na ito ay bulag na, Chef. Samantalang yung 246 million naman ay malabo po ang mga mata. So, Apektado ang paningin. So, Doktora, ano po bang magiging sanhi pag visual impairment po? Kumbaga, kung ano po yung magiging cause or ano po yung mangyayari? Yan, dapat mag-pay attention ka Yes sa po. topic natin sa umaga nito. Dahil may iba't ibang dahilan, no, ang panlalabo ng mata. At isa po mga kapatid dito ay ang age-related macular degeneration na tinatawag. Kaya karamihan po sa mga visually impaired ay nasa edad na 50 anyos pataas. Isa pa pong karaniwang sanhi ay ang pagkakaroon ng katarata at glaucoma, no? At pangatlo po ang tinatawag na refractive errors gaya po ng astigmatism, myopia or nearsightedness, at hyperopia o farsightedness. Kapag hindi po ito na-correct, ay patuloy na magiging malabo ang paningin. Lingid po sa kaalaman ng karamihan, ay nakakapagpalabo din ng mata ang sakit po ng katabi kong ito. Ang diabetes. Ako po ba? Correct? Ikaw nga. Ito po ang dahilan kung bakit lumabo ang paningin ng ating chef, no? Ang ating wellness chef. Ayan. Kaya kahit na marami nakapalibot na magaganda, hindi niya napapansin. Labo lang pala ng mata ang problema mo. Ay, nako. Tama nga po, Doktora. Alam niyo po ba, Doktora, yung aking pong kaliwang mata ay 200 plus po ang grado at yung aking kanan ay nasa 100 mahigit po. Nasa 100 plus po ang grado. Nako, epekto yan ng pabago-bago na sugar level mo, Chef. Totoo yan, ha? At yung mga pasyente po na katulad ni Chef Trista na diabetiko, apektado po ng pabago-bagong blood sugar levels ang maliliit na blood vessels sa retina ng mata na siya pong nagsasala ng ilaw sa lahat po ng ating nakikita. At dahil dito mga kapatid, maaring
mabarahan po ang blood vessels o magkaroon ng leak ng fluid sa retina, no? Kaya lumalabo yung mata, Chef. Ha? Opo. Ang kondisyong ito po ay tinatawag na diabetic retinopathy, no? Kapag hindi po ito nalunasan gaya ng anumang uri ng visual impairment, maaari po itong mauwi sa tuluyang pagkabulag ng pasyente. Pag napabayaan yun, Chef. Oo nga po. Pero alam niyo po ba, Doktora, na ayon sa World Health Organization na 80% po ng visual impairment po, kumbaga gumaling at maiwasan po ang pagkalabo ng mata. At yung pagkabulag. O pagkabulag. Nako, Doktora, ibig sabihin, meron akong pag-asa. May pag-asa ka pa. Opo. Tama ka dyan, Chef. Sa katunayan po mga kapatid, meron tayong kwento ng ganyang karanasan, no? Ang ating pong kapatid na si Jason Laher, na ngayon po ay 22 years old na, ay matagal na po na nagtiis sa mababang grado ng mata o malabo na paningin, no? Mula pa noong siya ay nasa elementary. Panoorin po natin ito. Nelson C. Lahir, 46 na po ang edad ko sa ngayon. Ako naman po, ang pangalan ko ay si Marites. Mag-asawa po kami dalawa. Sa 4 na magkapatid siya yung panganay. Mabait siya sa mga kapatid niya. Usually, yung karaniwan niyang ginagawa talaga, dito lang yan sa bahay, nagbabasa. Tapos pagka yung Sabado at Linggo naman, umaga, mga 6 a.m., nagja-jogging yan. Yun lang ang hobby niya talaga, yun lang ang mga ginagawa niya. Pagkatapos nun, yun lang, dito lang siya, kipagkwentuhan sa amin. Hindi siya bumabarkada eh. Yung karamdaman niya, ang totoo niyan, yung itong asawa ko ang nakaalam niyan eh, hindi ako eh. Na nung ano pa lang siya, mga grade 4, sabi niya, ma, parang malabo na tong mata ko. Kasi hindi ko na nakikita yung ano eh, yung sinusulat ng teacher sa blackboard. Tapos, ano lang, hinayaan ko lang siya. Tapos hanggang sa pagdating niya ng college na, Napansin ko nga na nakasubsob na yung mukha niya sa binabasa niya dyan sa lamesa. Eh, sabi ko, anong gagawin natin ito? Sabi nga ng misis ko, dalhin sa doktor para matignan yung mata. Eh, yun nga, ang nangyari, hindi namin expected na ganun. Grado pala ng mata ng anak namin, 700 yung kabila, 500 yung kabila. So, binigyan siya ng salamin worth of 3,000 ang halaga. Yun lang. Eh, siyempre ako, ama ko, hindi ako satisfied na ang anak ko. Alam ko naman na habang tumatagal, kakapal yung grado nun eh. So, nag-isip kung paano kasi ayaw ko na mangyari sa kanya kasi nag-alala ako bilang ama. Isa pa, gusto niya maging pulis kasi nga, graduate siya ng 4 years. Ako, una-una talaga nalungkot ako sa kanya kasi hindi ko talaga akalain na yung anak ko ganon. Hindi naman niya sinasabi nung maaga pa. Kasi nga, ayun nga, ang katwiran niya sa mama niya, ayaw niya na makadagdag ng problema pa kasi nga mga anak ko, sabay-sabay kong pinag-aaral. Pakiramdam ko parang nalulumural siya eh. Pakiramdam niya, hindi siya sigurado. Kasi hindi niya nababasa maigi yung mga sulat dun sa paper niya eh. Tingin ko, yun ang epekto na dulot sa kanya ng paglabo ng mata niya. Alam niyo po ba, Doktora, na napakaganda na malaman natin yung sanhi ng kondisyon ng kanyang mga, yung visual impairment, para po alam natin kung ano yung dapat iwasan at syempre yung dapat kainin. Kung hindi natin tundang hiling-galing po ang dahilan, maaring tuloy na siyang mabulag. Oo. At yan ang sinusunod natin kasi, no, Chef, Opo. sa natural na paraan po ng paggagamutan, mga kapatid. Siyempre, kailangan po nating alamin kung ano ang nagbibigay sa atin ng sakit para hindi maging pabalik-balik ang kondisyon ng pasyente. Opo. So, alam niyo, Doktora, sa sobrang, kumbaga, excitement, yan, abangan niyo po ang mga tips ni Doktora. Siyempre, kung paano mapapanumbalik ang pagkalinaw ng ating mga paningin. Yan po. At kasama na po dyan ang mga pagkain na rich in vitamin A, ang food for the eyes na ihahanda po mamaya ni Chef Tristan sa Hiling Sangkap. Yan, Diba? yan. So, Doktora, lahat na lang yan dito lang sa Hiling Galing sa TV. Dr. E, bakit po kaya malimit akong mahilo at malimit din pong sumakit ang ulo ko at lumalabo din po ang mata ko? Mga tanong na tungkol sa masakit na mata. Mabibigyang linaw sa tulong ni Dr. E. Ang Hiling Galing sa TV ay magbabalik, kapatid. Hi!
Ako po si Carmelita Gakuya na taga Dao. Ito po, awa ng Diyos, gumaling po yung aking kidney at isa pa po, ang aking pong balat, dati nagsasag, kulukulubot. Pinaliguan ko po siya ng langis, pinapahiran ko everyday. Ngayon po, wala na po siyang kulubot. Isa pa po, ang aking buhok, dati kinukulayan ko po yan. Ngayon, narinig ko si doktora, sabunin daw ng Guava Plus, ng Healing Galing. Pagkatapos ko, pinapahiran ko po siya ng healing oil hanggang sa anit. Iniisa-isa ko yung daliri ko pinapasok. Ngayon po, ito na po, maitim po. Hanggang ngayon, hindi na pumuputi. Thank you po sa lahat, sa Healing Galing at kay doktora. Samahan si Dr. E sa kanyang natural na pagiging healthy ng katawan, puso, isip at pananaw sa mga bagay-bagay sa Radyo 5 tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga at tuwing Linggo, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Mapapanood din sa Action TV tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga at tuwing Linggo kasama si Chef Tristan, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga sa TV5.